Ikwento yung buong pangyari, ma'am. Bali, nung madaling araw po yun ng November 12 po. Okay. Galing po ako sa bahay po nung kasamahan ko. Okay. Nag-book po ako ng angkas bandang mga alauna po ng madaling araw. Okay. Tapos dumating na po yung rider. Nakita naman po niya na nagkakasayahan po kami. Pero nung humati na po ako ng mga kasamahan ko po dun sa kanya, kung nasan po yung pinagpwestuhan niya ng Andun motor. nga sa video, kita. Yes po. Sige po. Ang sabi po ng mga kasamahan ko, kung makaya daw po kung ihatid ng rider. Sabi naman po ng rider, okay po, sakay na. Sabi niya, nung sumakay na po ako, dali-dali na pong umalis yung rider po. Wala po siyang yung po may mga policy po sila na hindi po pwedeng magsakay ng nakainom. Kasi kung sasabihin naman po niya yun, hindi naman po ako mag-i-insist na sumakay po. Okay. Ika-cancel ko na lang po sana yung booking ko. Tapos after po noon, habang nasa biyahe po kami, nag-cellphone po ako. Pero napapansin ko po na doon po siya dumadaan sa mga lugar po na medyo madidilim. Hindi ko po kasi kabisado yung Pasig. Okay. Yun po, yung madidilim po parang mga subdivision or mga village po yun. Sinabihan ko po siya na, kuya, bakit dito po tayo sa mga madidilim? Ang sabi niya po sa akin, shortcut daw po. Maya-maya po, huminto po siya dun po sa may mga talahiban po. Akala ko po magsi-CR lang po yung rider. Bumaba din po ako, nagtanggal po ako ng helmet ko. Okay. Nung pagtanggal ko po ng helmet ko, nagulat po ako nung paghila niya po sa akin. Tinulak niya po ako dun sa may mga talahib po. Napahiga po ako, tapos nung paghiga ko po, pipikit po ako. Pagmulat po ng mata ko, dahil napansin ko pong binababa niya po yung short ko. Bali yung sa may kaliwang hita ko po, natanggal na po niya yung short ko, na ibaba na po niya. Tapos nakita ko po siya na sa harapan ko po na nakaluhod. Yung nag-a-attempt po siya na magtanggal na po ng pants niya. Buti na lang po, may dumaan po na mag-asawa na parang kinagulat po niya na tumigil po siya. Ang ginawa na lang po niya, yung bag ko po kinalkal niya, sabay bato po sa akin. Yung po, doon na po ako sumigaw nang bigla pong alis ng rider. Pag hingi ko po ng tulong, chinek ko din po yung bag ko, wala na po akong cellphone, tsaka po yung wallet ko po. Tapos yung hinahingian ko po ng tulong, dalawang mag-asawa po yun. Ang sabi po nila, kaya po pala ang bilis umalis nung angkas rider po, doon po sa may talahiban, ang bilis niya po na bigla na lang pong dire-diretsong umalis po. Yun po yung nanghingi kami ng tulong dun po sa isang tower. Dun po kami na nagpabook po sila ng Grab. Kaya nahatid po ulit ako sa bahay po nung katrabaho ko. Dun po kami nagumpisa na magpa-blatter na po dun po sa may Manggahan barangay, sa barangay hall po nila. Okay. Bali yung pong katrabaho ko, ang ginawa po niya nung nasa barangay po kami, ginontak na po niya yung customer service po nung angkas po. Ang sabi po sa amin, kailangan ako daw po ang tumawag. Since natatrauma nga po ako dahil hindi ko po lubos maisip na ganun po yung mangyayari sa akin dahil palagi po ako nagbubuk sa apps po nila. Then nung hinatid po kami ng pulis po dun po sa trabaho ng asawa ko. Yun po, kinontak po namin yung angkas po. Ang sabi lang po nung angkas, hahantayin pa daw po nila na mag-response po yung rider dun po sa patawag nila. Dumating po yung hanggang umaga po, dumating na po yung gabi, hindi na po sila tumatawag sa amin para po dun sa response na sinasabi po nila. Kami na po mismo yung tumatawag sa kanila. Ang ginagawa po, dinidisconnect na po kami dun sa customer service nila. Then yung may mga number po na tumatawag, ayun pa rin po yung sinasabi nila na yung rider po hindi pa daw po nagpapakita, hindi pa daw po nag-report sa kanila, wala pa rin daw pong response. So, ibig sabihin, ayaw makipag-cooperate na angkas? Yes po. Yes Okay. po. Ganun po yung ginagawa nila sa amin. Tapos nung kami na po yung tatawag, mag-ring po yung cellphone nila, bigla na lang pong papatayin. Kahit po sa mga text, di na po sila nag-reply sa amin. Di ba, kapag nag-book ka ng angkas, hindi pa ako nakasakay ng angkas. Nakaregister doon kung ano yung Yes plate po. number at sino yung driver. Bali nung nung November 12 po noon, nung tumawag po kami mag-asawa po sa angkas po ng morning, ang sabi po sa amin, alam naman po nila na may information po ako doon, na nag-book po ako, may booking po ako ng bandang alauna po. Ang hinihingi lang po namin is makausap namin yung rider or yung information So, lang ibig sabihin, po. identified nila yung rider. Yes po, ang sabi po nila. Ina-admit nila na talagang Yes po. may record sila ng booking mo. Yes po, nasa At system daw po nila. Right, nasa system at nasundo ka nga talaga ng angkas. Yes po. Okay. So, bakit ayaw niya ibigay ang pangalan May para daw po sila, masampan mo ng may kaso? data privacy daw po sila dahil baka daw Data po, privacy? baka daw po sila yung sampahan ng kaso ng rider. Yun po yung sinasabi nila sa amin. Teka muna, kung ang pinag-uusapan natin ay para ikaw ay makapag-imbestiga through the PNP, dapat ibigay nila. Paano ka makapagsampa ng kaso